Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Nel Datur, dito po sa MIBC Kawit. Tayo po itutulong ngayon sa 2 minuto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang sabi ng Psalms 26, verse number 1. Judge me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have trusted also in the Lord. Therefore, I shall not slight. In verse number 2, examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. Nais kong bigyan natin ng pansin ang ilang bahagi po dito. Ang observation dito po sa Psalms 26. Okay, ang sabi po dito, I have trusted in the Lord. Says David, I have walked in your truth. So the opposite of integrity is untruth. Maraming tao po na lumalakad sa katotohanan. Kaya nga katotohanan na yan, kapag nalaman po natin, yan ang magpapalaya sa atin. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang sabi ng John 8, verse number 32. So, yung tao po mayroong pong katapatan o integrity. Unang-una makikita natin dito, the first place, siya po ay may pananampalataya. Nabubuhay sa Panginoon. Sumusunod sa Panginoon. Kaya ito po isang prayer. Ang prayer ni David, in fact, ang sabi ng verse number 2 is actually praying, put me to the test. Ibig sabihin, try me. Examine me. Tayo po mga tagapagturo, tayo mga katiwala, tayo po mga mag-aaral, tayo po mga mananampalataya, ay tayo po'y nasusubok, no? Sa panahon ng pagsubok, trials, tayo di po'y sinusubok sa panahon ng kawalan. Tayo nasusubok sa panahon ng karamdaman. But yung pagtitiwala sa Panginoon, napakahalaga yan. At wala na po pinakamasaya sa isang Kristiyano na nabubuhay siya. Nakalakip sa kanya yung katapatan. Yung katapatan, yung pagsunod sa salita ng Diyos. Ang sabi ni David, put me to the test. Examine me. The person with integrity is not afraid of the test of life. In fact, doon po sa mga magkakaibigan ay sinubok yung kanilang katapatan. Si Shadrach, Meshach, and Abednego doon sa fiery furnace. Diba? Pakita natin po doon, sila po'y nanindigan sa katotohanan at nanatili sila sa kanilang tunay na Diyos at tunay. Ganun din po tayong mga magkakasama po ngayon. Ito yung kalooban ng Diyos. Ito po yung gusto ng Panginoon. At ang sabi po dito, ang panalangin ni David, Lord, subukin mo po ako. Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. And because in verse number 3, for loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. So, the person with integrity not only lives by faith, and the second one, with integrity has nothing to hide, and the person with integrity lives by God's love. By God's love. Kamusta po tayo mga kapatid? Ang Psalms 26 is all about living on the level. No? Kaya everyday meron tayong ganito, 7 minutes devotion, nakakatulong talaga. At ito po yung nagpapaalala sa atin na tayo po ay talagang meron tayong tungkulin na dapat gampanan, maging tapat tayo, magpatuloy po tayo, na kung saan ito din po yung ating isasalin o ipapasa sa iba, yung integridad. No, di bali tayo kapos, bali tayo wala, hindi tayo kangay-tanyag, hindi tayo kilala, no? Pero meron ka nung word na katapatan. Yan ang magandang ipamana. Kaya nga, ito po, sandali po ito, binabanggit po ng Psalms, no? Ang namumuhi daw sa kasalanan. No? Kapag ikay namumuhi sa masama, ay ito po ay mini-maintain mo yung standard, yung high standard. No? Matibay yung ating pananampalataya, paninindigan sa katotohanan. Kasi sinasabi ng verse number 4, sabi dito sa Psalms 26, I have not sat with vain persons.
Hindi ako naupo nakasama ng mga walang kabuluhang tao. Di papasok man ako nakasama ng mga mapagpakunwari. Sa Psalms 1:1, di ba? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Di ba? Sinasabi doon, nor seated, okay? Seated of the scornful. But in his delight, sabi doon, kanyang katuwaan ay sa salita ng Diyos. Kaya, ang sabi po ng Psalms, maliwanag po dito yung ating standard. So, sino naniniwala sa Panginoon ay siya din po yung umiibig sa Diyos. Tayo natatakot, namumuhi sa kasamaan. Hindi tayo perfect pero tayo po ay sinisikap po natin. Sinisikap po natin na sundin ang kalooban ng ating pong Panginoon. And finally, the person with integrity maintains that integrity. No matter what others may say or do, no? Pakita natin na ako'y isang Kristiyano. Ako ay isang may takot sa Diyos. Ako ay isang mananampalataya. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat sa araw pong ito, sabi nga, pag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, buong araw mo, ay mapupuspos ng lubos. Kaya ang talakayin natin sa pagtapos po natin, kamusta po tayo? Nawa yung panalangin ng Psalms ni David, no, ang panalangin ni David dito, kapatid, examine me, O Lord, and prove me. Sana pa sa tuwing tayo po ay gumagampan ng ating mga tungkulin, ay ginagawa natin ito for the glory of God. At ginagawa natin ito kahit wala nakakakita sa atin, gawin natin ito sa biyaya at sa habag ng Diyos. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga. Palayan mo po ang devotion sa puso ng bawat isa. Kami po'y maging matapat, maging maayos, maging patuloy kami, Panginoon, yung ipakita namin, dakilang Diyos, ipadama namin sa iyo yung pong katapatan namin, yung honesty. Thank you, Lord, today, basbasan mo po, papalayan mo ang bawat isa, papalayan mo ang araw na ito, sa iyong papuri, kalulati at kadakilaan, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po aming samang tiningad dalangin. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.